May audio po ba tayo? Or wala tayong audio? Ito. Yan, ito siguro mic, aux, yan siguro. Ito siguro, mic, aux, no? Ito, desktop. Sorry guys kasi nagano ako OBS. Ito. Yan, ito siguro mic. Yan, OBS. Yan siguro. Yan. So, okay, ito siguro. Okay na ba, guys? Mic, aux. Meron na ba tayong audio? Ito, desktop. Sorry guys, kasi nagano ako malakas yung audio. Malakas yung audio natin. Hindi siya. Yan, ito siguro mic. Yan, OBS. Yan siguro. Malakas po ba audio natin? Ito siguro. Okay na ba, guys? Mic, aux. Meron na ba tayong audio? Yan. Ito, desktop. Sorry okay. Guys, kasi palagay ko parang may audio na tayo, no? Hindi po kasi ako malakas yung audio. Malakas yung audio natin. Hindi po kasi ako gumamit ng yan, OBS. Okay. Malakas po ba audio natin? Ito siguro. Okay na ba, guys? Aux. Meron na ba tayong audio? Ito, desktop. Sorry guys, kasi parang may audio na tayo, no? Hindi po kasi ako may audio na po, no? So, yan ko lang guys, so matawag doon, share, no? Share lang natin ang ating live sa share lang natin yung live natin
para meron pong makapanood. Wait lang guys ha. Wait lang po. Wait po ah. Share ko lang po yung live natin para may makapanood din. Yan. Okay. Para may makapanood. Yan. Okay. 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 Yan. Okay, para may makapanood. Yan. Sabi ni June de Guzman, dami pala trabaho ng Senate. Bakit kayo nagbakasyon ng 4 na buwan? Daming nakabinbin na batas at regulasyon na ipapasa. Dapat magtrabaho sila dahil pasweldo kayo ng taong bayan. Sana nag-umpisa. Ay, correct po kayo dyan, no? Correct po kayo dyan. Okay. Tama po kayo, guys, no? Correct yung inyong sinabi. Yan. Okay. So, ito na mga kaibigan mo, tuloy na po tayo sa ating live. Ito po muli si Admin Rich, komentarista, at tayo mga kaibigan ngayon ay naka-live po sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin mga kaibigan, ako po si Admin Rich, komentarista, at ako po ay merong Facebook page sa aking, syempre sa aking Facebook. At meron din po ako mga kaibigan sa aking TikTok. Follow niyo po ako para kayo po ay makapanood no, ng ating pong mga live streaming. No? So, ako po ay isang pro admin na sumusuporta, na vlogger na sumusuporta sa ating Pangulong BBM. At sabi ko nga po mga kaibigan, meron mang mga alis ay hindi po natin iiwanan ang ating Pangulo, bagamat tayo paminsan-minsan ay nagtatampo dahil po sa sobrang kabaitan ng ating Pangulo. Yun bang tipong siya ay binabalahura na pero siya ay masyado pa rin mabait. No? So, ayaw man natin mga kaibigan yung ginagawa ng ating Pangulo na masyado pong mabait. No? Sabi ko nga mga kaibigan, kapag ikaw ay naging mabait sa mga demons, ikaw ay kakainin ng buhay, no? So, dapat ang mga demons ay hindi po tinitreat ng napakabait kasi sila po ay mangangain, no? Kakainin kanya ng buhay. Kahit na anong gawin mo na maganda ang pakitungo mo, evil talaga ang kanilang nasa puso. No? So, wala po tayong makikita ditong maganda, no? Itong mga demons, mga kaibigan, ay wala po tayong makikita na maganda sa kanilang mga ginagawa, no? Dahil sila mga kaibigan ay nandyan para manira, magwasak, at iluklok ang kanilang sarili, no? Yan lang ang kanilang misyon sa buhay, mga kaibigan. Ang yung alam mo yun, yung selfishness, yung sila lang, kailangan sila lang ang mamuno, sila lang ang ganito, sila lang ang ganyan, at ayaw po nilang pagbigyan ang ibang mga tao para magawa naman din nila ang kanilang tungkulin. No? So, ito po mga demons na to ay hindi po dapat na pinagtutuunan ng magandang treatment. No? Pero ang Pangulo po natin ay sa sobrang bait po niya, guys, sa sobrang bait ng Pangulo natin ay kahit na mga demons ay kanya pong tinatrato ng maayos at ng maganda. No? So sabi ko nga, wag mong hindi natin dapat tratuhin ng maganda ang mga demons. Kasi demons po yan eh. Kahit anong gawin mo, kahit napakabuti, napakabait mo sa kanila, kakainin ka nila, lalamunin ka nila ng buhay at wala silang pakialam, di ba? So,
Mga kaibigan, no? Okay, so start na po tayo, guys. Ito nga po, delaying Sara Duterte's impeachment goes against Constitution. Fourth with orders, says Pimentel. Yan. So mga kaibigan, ito pong si Senator Aquilino Pimentel ay meron nga po siyang sinabi na itong pagdidelay ng impeachment trial kay BP Sara Duterte na sinasabi po na forthwith, ang ibig po sabihin ay agad-agad at huwag nang ipagpalibad. Pero sa ginawa po ng mga senador, ito po ay kanilang pinagpalibad hanggang sa sasabihin na sa June 11 na daw, mga guys, no? June 11 naman daw. Sandali guys, hindi ko pa pala na share sa aking newsfeed, no? So, share ko muna sa aking newsfeed para meron din pong makapanood, no? So, saglit po para makapanood din po ang iba at makita po nila na tayo ay naka-live. Okay. So, share natin sa newsfeed at saka share ko na rin sa messenger ko. Yan. Para makita, no, na ako po ay naka-live. Yan. Okay. Tapos share ko na rin sa aking group. Okay. Group. Yan. Okay. Sa aking group. Share ko na rin sa aking group. Yan. Okay. Group. Okay. Group. Yan. Okay. Yan na. Yan. So, yun na guys. Na-share ko na sa aking group. Okay. Yan, okay na. So, yun mga kaibigan, no, topic natin ngayon about impeachment na naman. At eto nga po mga kaibigan, ito pong mamaya atin pong tatalakayin, ito pong si Escudero, no? Si Cheese Escudero ay pinaratangan po. Itong si Speaker, na si Speaker daw po mga kaibigan ay yung sinabi niya mga guys na hindi sa Senate hindi naman daw katulad sa House of the Representative, no, na sunod-sunuran lang daw sa speaker, no? Grabe mga kaibigan, no? Parang si Amy nagpaparatang, no? So mamaya po, no, tatakel po natin yan. So ito po muna mga kaibigan. Okay. So yun na nga, yung pagdi-delay, no? Delaying Sara Duterte's impeachment goes against Constitution's forthwith order, says Pimentel. Yan. So sabi po dito, Manila, Philippines outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel criticized the Senate's decision to delay the start of Vice President Sara Duterte's impeachment. Yan, proceedings moving it from June 2 to June 11. Yan. Senate President Escudero explained that the Senate needed to prioritize the passage of key legislation before it adjourns on June 14. Yan. Sabi po ni Escudero ay priority nila yung legislation, no? Yung pagpapasa ng mga batas. Pero mga kaibigan, ito po, sabi po ni Coco Pimentel, no, na nagpo-push nitong itong impeachment na to, no, impeachment proceedings ay dapat na umpisahan since noong February. Pero dahil nga sa Senate po ito ni Cheese Escudero sa June 2, ay ito po ay 4 months po siya na hindi na tackle. At ang masama pa nito, bago ang araw na sumapit ang June 2 ay kanya na namang nilipat sa June 11. So sabi po dito, the Constitution says that the impeachment trial must be done immediately. Pimentel told reporters in Filipino. Yan. So hindi na yan in the spirit of forthwith. That is not in the spirit of forthwith, he added. Pimentel is referring to the Article 11, Section 4 in the 1987 Constitution that states, in the case that verified complaint of resolution of impeachment
is filed by at least one-third of all the members of the House. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan. So, malinaw po pag sinabi pong forthwith, ito po ay agad-agad at hindi po pinagpapaliban pa sa 1, 2, 3, 4 na buwan. So, forthwith, mga kaibigan, regardless of the situation, kung wala ng sesyon ang Senado o kung meron agad dyan po ay inaaksyonan ng Kongreso. No? Dapat ay i-start na ang trial. The moment, mga kaibigan, na naibigay po, no, natanggap po ang verified impeachment complaint, no, yung articles of impeachment complaint, mga kaibigan, from the House of Representatives, ay agad-agad dapat na inaksyonan na kaagad, no? So, grabe na po, mga kaibigan, ang pagka-delay nito. At eto nga, sabi nga, justice delayed, justice denied. So, nasan po yung hustisya, no, mga kaibigan, na hinahanap ng sambayan ng Pilipino? Gusto po ng sambayan ng Pilipino na makita po ang trial at talagang ma-scrutinize ito kasi sa impeachment trial po, mga kaibigan, this is the right place. Ito po ang pinaka magandang platform para si VP Sara Duterte ay makapagpaliwanag tungkol sa kanyang confidential funds. Meron po siya dito magagaling na mga abogado na pinagmalaki pa po ng mga DDS na magagaling daw ang abogado, lalamunin daw sina Kong Luistro, sina attorney Congresswoman De Lima, sina Chel Jokno, no, attorney Chel Jokno, lalamunin daw sila ng mga defender, no, ng mga lawyers ni Sara Duterte. So, nasaan dyan yung lalamunin, no? Bakit nila takot kayo? At mga kaibigan, eto kitang-kita natin dito na talagang merong pagtatakip. Ang sabi pa po ni Coco Pimentel, no? Pimentel also noted that Escudero had already crafted a schedule that balance both legislative work and impeachment proceedings, allocating mornings for legislative sessions and afternoons for the impeachment trial. The 9-day delay in the impeachment trial wasted time, as Duterte could have already provided her answers to the charges. Mga kaibigan, sa 4 na buwan kasi, mga kaibigan, biro mo, February, March, April, May, June. Sa 4 na buwan, mga kaibigan, marami ka nang pwedeng gawin dyan. No? Bilang isang akusado, bilang inaakusa ka ng merong mga ginawang anomalya, sa 4 na buwan, na matagal na yan at marami ka na dyang magagawa. Unang-una, mga kaibigan, pwede mo nang i-maniobra, pwede mo nang manipulahin ang mga ebidensya, katulad na lang ng mga yung mga testimonies. Pwede mong, no, guys, ginagawa nila yan, pwede niyang takutin yung mga nag-testify, no, sa DepEd, sa OBP, pwede niyang takutin at pwede niyang i-threaten at sabihin niya na, o sige, pag ginawa nyo yan, nako, ganito ang mangyari, ganyan ang mangyari. Pwede niyang gawin yun. Pwede naman niyang manipulahin din at bayaran at mag-recant, baguhin yung kanilang sinabi. Pwede yun, mga kaibigan, no? So, bukod pa dyan, mga kaibigan, pwede na rin siya na makagawa ng mga gawa-gawang mga ebidensya at pwede niyang baluktutin yung mga naisiwalat dyan po sa hearing na yan, mga kaibigan. Pwede niyang baluktutin, pwede niyang imaniobra ang mga ebidensya para pumabor sa kanya. So, napakarami na pong pwedeng mangyari sa 4 na buwan. February, tapos biglang June 11, ang dami na pong pwedeng gawin. At ang dami na pong pwedeng manipula, mabago. At mga kaibigan, sa period ng mga oras na yan na kung saan hindi po nag-i-start itong impeachment trial, pwede na si VP Sara na makapag-craft
ng kanyang mga statement, yung mga sasabihin niya, makakapagpalusot na siya, makakagawa na siya kung ano-anong mga ebidensya para umayon sa kanyang naratibo. So in short mga kaibigan, ang 4 na buwan mga kaibigan ay napakatagal at maaari itong magamit itong 4 na buwan para manipulahin ang lahat ng mga ebidensya. Dokumento man, naratibo man ng mga tao, lahat yan pwedeng i-manipulate. Kaya talagang mali talaga itong nangyari mga kaibigan sa Senado. Ngayon lang tayo nakakita sa Senado ng isang Senate President ay nag-aalinlangan at hindi po ginagawa ang kanyang trabaho bilang isang Senate President. Siya dapat ang nangunguna diyan mga kaibigan at siya dapat ang talagang nagpupush na ituloy na natin ito dahil ito ang ating mandato. Pero iba po pagdating dito kay Chis Escudero dahil mukhang siya ang pumapatay nitong impeachment. Diba? Yan. Okay, so tuloy natin. Okay. While among the functions and responsibilities of the Senate is to act as an impeachment court, its primary mandate is to legislate, to craft, deliberate, and pass laws that promote the general welfare of the people, Estrada said in a statement. Duterte is currently facing an impeachment case due to alleged corruption in the office of the Vice President. However, mga kaibigan, iba-iba yung kanilang mga kanilang mga komento tungkol dito, ang sabi po ni tingnan natin sabi naman po ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada disagreed with Pimentel's position. Kampi siya kay Sara, saying that the Senate needed to prioritize the creation of laws. Kampi naman siya kay Sara, mga kaibigan, pero si Alan Peter Cayetano, ng isang kilala ko na anti-Marcos, ay umayon, mukhang umaayon siya sa sinasabi ni Pimentel na kailangang gawin na, So, umpisahan na ang impeachment. May nabasa ako guys na sinabi niya na maghunos dili, parang maghinay-hinay itong mga senador, Kasi ang impeachment nga ay trabaho nila, ito ay kanilang mandato, So, tingnan pa natin yung ito. Tingnan natin kung the same ba ito. Philstar naman to. Okay. Tingnan natin. Okay. Dala Okay. So, sabi po dito, dali. Yun, urong na natin. Ayan. Sandali, bakit na iba? Pareho ba yun? Philstar ito. Yung, sandali. Yung kanina politiko yun sa politiko. Ito naman ay sa Philstar. Itong ating babasahin ngayon. Ito, delaying Sara Duterte's impeachment goes against Constitution's fourth win. Pareho din yung article. Iba lang yung pinagmulan. Yung kanina sa politiko, ito naman Philstar, the same article lang din pero iba lang yung media source, So dito, sabi dito Manila, Philippines, pareho nga guys, So pareho lang ng sinasabi ni Coco Pimentel kanina. Dito tayo sa ito. Tingnan natin to. Okay, ito. May video. Okay. Bakit walang wala siyang walang sounds.
Bakit walang sounds? Walang sounds. No? So, wala siyang sounds, mga kaibigan. No? Tayo na lang magano. So, nakalagay po dito, the Filipino translation to forthwith is agad. Which, ang bilis naman, sandali, ulitin natin. Given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative that the Senate upholds. Bakit walang Sandali guys ha. Bakit walang audio to? Anyari? Bakit walang audio? Anyari? Bakit walang audio to? Walang audio. Hirap talaga kapag hindi ka pa masyadong marunong. Uy, iba na to Dali. Iba na yan. Iba na yan. Pambihira. Ito naman. Yan. Okay, ito guys. Yan, ito. Coco slams cheese for changing VP impeachment calendar. Yan nga, yung sinasabi ni Coco Pimentel, no? Manila, Philippines, the unilateral move of Senate President Francis Escudero to change the calendar of Vice President Sara Duterte's impeachment trial violates the Senate rules. Yan. So, binabiolate nito, mga kaibigan, ang rule ng Senado, no? Escudero had set the House of Representatives prosecution panel's reading of articles of impeachment from June 2 to June 11, ostensibly to prioritize the passage of pending priority pieces of legislation before the June 13 sign-die adjournment. Mga kaibigan, nakita ko yung yung sinasabi ni Chis Escudero, di ba? Ang sabi kasi ni Chis Escudero, merong importante daw yung mga legislative agenda na kailangan nilang tapusin. Pero ang sabi po ni Coco Pimentel, nakita daw niya, no? Inoobserbahan niya yung mga legislative na nasa pinagdidibatihan, nakita daw niya na wala naman daw sense of urgency. Kumbaga, hindi naman siya urgent para ipasa. At nakita nga niya yung ibang mga bill, parang hindi naman daw masyadong yung kailangan para ipasa. At yung iba pa daw, mga kaibigan, ay kitang-kita daw niya, no? Nakikita ni Senator Coco Pimentel na kahit hindi yung talakayin